pagpapala. Sa bahaging ito tayo panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng malapay na dadalhin pa sa atin natin beloved ordained preacher, Danny Corteros. Praise the Lord. Praise the Lord, Bishop Brian, Brother Benji Turian. Itas mga iti makamay, may mahal tayo magkaisa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa oras na ito, sa pangunad dalangin ng iyong hinirang, huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, sa aking pagdadala niyong banal minsay, ikaw malaping mabigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hipuin mo, Diyos, ang mga puso ng mga nakbuksan mo kailang mga pangunawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and noble assistant, Pastor Lina C. Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, sa ating mga viewers, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sinabi ng Biblia, minamahal, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi ang bawat isa dahil malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yan po minamahal ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng mahal na Panginoon na magkaroon po ng mga hindi kanais-nais na mga pangyayari, no? Itong pandemic na ito, minamahal, ay talaga naman dito sinusukat ang pananampalataya ng bawat isa. At dito din nalalantad kung sino ang tunay na naglilingkod sa Diyos at kung sino ang hindi tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi nga, the just shall live by faith. So hindi pwedeng i-compromise ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, may na mahal. So kailangan ang mga tao ngayon ay hanapin ang Panginoon. Ha? Seek the truth and the truth shall set you free. Hanapin niyo ako at habang ako'y nasusumpungan pa. At pag mahanap mo na ang mahal na Panginoon, ang gagawin ng tao ay, sabi nga dito, minamahal, magsisi. No? Repentance is the first response of faith to the call of God. Amen. Marcos 1:15 at ipong basahin. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, ang kabanatay 1, ang talata po ay 15. Ganito po nasusulat. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos.
kayo'y magsisi at magsampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magsisi and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Amen. Believe the gospel. So ano ba yung gospel na sinasabi, minamahal? Si Kristo'y namatay, di ba? Sa ikatlong araw ay nabuhay naman muli. Umakat sa itaas sa kanyang trono, bumalik sa langit, at siya po'y nangako, siya ay babalik. Amen. Yan po yung gospel. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, it is absolutely necessary to salvation. So, ang Ebanghelyo na dapat nating paniwalaan pagkatapos nating magsisi. So, importante, magsisi muna. No? Yan yung pinaka-importante. Hindi po makuha yung pagsisisi sa pamagitan ng debate. Kasi sa debate, kung yan labanan ng pride yan. Labanan ng pride. Tapos pag maubusan ka na ng filosofiya, hindi ka na makasagot, sabihin talo ka na. Pero hindi mo naman aminin na talo ka. So maghiwalay kayong may galit sa isa't isa. So saan magkaroon ng pagsisisi doon? Walang pagsisisi na mangyayari dyan. So talo, pareho yung dalawa. Ang panalo si Satanas. Amen. So sa atin, hindi po ina-advise sa atin at hindi po ugali ng mga tunay na Kristiyano ang maghanap ng debate. Maghanap ng gulo. Dahil ang mga apostol, nung sila nangangaral, hindi po sila nakipagdebate. Pinatay nga sila eh. Handa silang mamatay alang-alang sa Ebanghelyo. Sila po'y nakulong. Everybody say, praise the Lord. Paano naniwala ang mga tao? Signs, wonders, and miracles followed. Mayroon pong mga prueba. Amen. May mga ebidensya. O, katulad ng mga nagpatotoo kanina. Yung po ay lahat gawa ng mahal na Panginoon. Amen. Wala tayong nagawang patotoo sa buhay natin. Patotoo ng Diyos yan sa buhay natin. Hindi naman tayong gumawa ng pagbabago. Hindi naman tayo ang nagpapagaling sa ating sakit. Hindi naman tayo bumait sa ating sariling pagsusumikap. Diyos lahat ang gumawa dyan. So pinagkatiwala lang sa atin yung ating patutuo na yan. So panghawakan po natin yung ating patutuo dahil diyan naggalit si Satanas. Everybody say praise the Lord. Kasi yan yung treasure mo, kayamanan mo yan. Once na masira na yung patutuo mo, kung negosyante pa, bangkarote ka na. Ang isang Kristiyanong sira ng patutuo, he or she is a bankrupt Christian. Wala ka na ng patutuo eh. Sinira na ng diablo. Kasi si Satanas, ang trabaho niya, nakawin yung patutuo mo, yung panampalataya mo. Satan came to kill, to steal, and to destroy. Amen. So yan po ang dahilan kung bakit pag ikaw ay magpatutuo, pagkatapos ng patutuo mo, katakot-takot na problema. At makapag-isip ka tuloy, ayaw ko nang magpatutuo. Na papansin ko pag ako'y nagpatutuo, lalo na kung maraming pumapalakpak, lalo na kung maraming nabibless, habang nagpatutuo ka, mayroong umiiyak doon, may lumuluhan, nabibless sa patutuo mo, sigurado galit na galit si Satanas dyan. Amen. So yan ang trabaho ni Satanas. Pag once na magpatutuo ka,
Pagkatapos noon, atakihin ka niya. No? Pag galit si Satanas sa'yo, ibig sabihin, nakakagawa ka ng kabutihan sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag hindi galit si Satanas sa'yo, ibig sabihin, nakipag-compromise ka sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. So, sa Lucas 3:3, ating pong basahin, at talon sa 5. Pakihanda ang Acts 17:30. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 13, ang talata po ay 3, talon po sa 5. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat, maliban kayo magsisi, ay mamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Sa 5. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat, maliban kayo magsisi, ay mamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Inulit. So, ganoon ka-importante ang pagsisisi. Amen. Ang paglilingkod sa malapit na hindi po ito pakontesan. Kung sinong yumaman, sinong mabait, sinong hindi. Kasi, ililigaw ka ni Satanas eh. Pagdating mo sa gawain, instead na lumuhod ka, mag-concentrate ka, magsisi ka dahil mayroon po mga tinatawag na mga unguarded moments na mayroon kang nakita, mayroon kang nasabi, mayroon kang naisip, nagkasala ka. Pagdating mo sa gawain, instead na lumuhod, magsisi, paglingon mo sa kaliwat kanan, mas mabait pa ako sa kanila. Amen. Mas pinagpala pa ako sa kanila. So, hindi ka na makapagsisi. Kinumpir mo na ang sarili mo sa iba. Pero pagdating mo, lumuhod ka, taas ka ng kamay, malapit noon, gawin mo kung karapat dapat sa iyong banal harapan, sa pananambahang ito, mahal na Panginoon, patawarin mo ko kung ano mga aking mga nagawang kasalanan, ano mga aking naisip, nabanggit aking mga labi na ako'y nagkasala sa iyo. O bago ka magpuri sa malapit noon, nagsisi ka muna. Amen. So, dadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So sabi po dito, minimal sa Acts 17:30, pakihanda ang 2 Peter 3:9. Dito sa mga gawa 17:30, ganito po nasusulat. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon pinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Amen. And the times of this ignorance, God wink at. But now commandeth all men everywhere to repent. So, yung time of ignorance, nung hindi pa natin nakilalang mahal na Panginoon, ignorante pa tayo, minamahal. Akala natin sapat na yung relihiyon na namanan natin sa ating mga magulang. Akala natin sapat na yun na tayo ay bininyagan nung at tayo isinilang. Akala natin sapat na tayo ay gumagawa ng mabuti. Wala naman tayong kalaban, wala naman tayong bisyo, basta mayroon tayong relihiyon. Akala natin sapat na yon. Hindi pa pala. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kailangan pala magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Personal na relasyon sa mahal na Panginoon. Importante yun. Dahil pagdating ng panahon, sasabihin ng malapinon, hindi kita kilala. Wala kang personal na relasyon sa akin. Nakakonsentrate ka lang sa sarili mo, sa negosyo, sa trabaho. Di ba? Yan ang dahilan, mayroon pong mga nagpatotoo na habang dumadalo sila dito, mayroon silang
Para bang nagre-review. Kasi may klase. Nagre-review habang dumadalo, nagre-review. Bumabagsak. Bakit? Dahil hindi na lugod ang Diyos sa ginagawa niya. Para lang din siyang nandun sa bahay. Amen. Kasi ang kanyang puso, wala sa Panginoon. Nandun sa kanyang binabasa, nire-review niya. No. Halimbawa, ongoing gawain, nag-games ka dyan, dahil walang kwenta yung pagdalo mo, wala kang matatanggap na blessing sa mahal na Panginoon, galit pa ang Diyos sa'yo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, may na mahal. No? So, once na nandito ka sa gawain ng Panginoon, there is no other business but to worship God. Amen. So, bago ka mag-worship sa mahal na Panginoon, yun na nga, sinabi, lumuhod ka muna. No? Bakit pa ako luluhod, Brad? Ba't ako magsisi? Wala naman ako kasalanan. Ay, pride po yan. Wala pong perpekto. Mayroon po tayo mga pagkukulang. So, para maging karapat-dapat tayo sa harapan ng mahal na Panginoon, ay magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, imbitahin ka lang sa mayor o gobernador. Oh, pagdating mo sa opisina, katakot-takot na, excuse me po. Parang hindi ka makatitig doon sa nakaupo sa lamesa na nag-invite sa'yo na gobernador o mayor o presidente. Talagang takot na takot ka. Oh, tao lang yun. Amen. Lalo na kung nandito tayo sa harapan. Hindi ba natin nakikita ang mahal na Panginoon? Pero naramdaman natin yung presensya niya. Kung pagdating mo dito, nasaan ba yung kaibigan ko? Ay, nandun. Punta ka. Kamusta? Kamusta sa negosyo? Habang tuloy-tuloy yung gawain. Okay. Di wala kang respeto sa presensya ng mahal na Panginoon. Pwede naman sanang pag-usapan yan paglabas na sa gawain. Amen. So, hindi mo ma-feel. Magulat ka nilang umiyak na yung katabi mo. Umiyak na yung sa likod mo. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas. Palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. 2 Peter chapter 3, verse 9. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kabanatang 3, ang talata po 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapapahamak, kundi ang lahat ay mapagsisi. Amen. Everybody say, praise the Lord. Talagang ang lahat sa atin ay nagmamadali. Kailan kaya pagbabalik ng Panginoon? Bakit? Pagbabalik ang Panginoon. Sigurado ka ba marapture ka? Ayun ang tanong. Nagmamadali tayo na babalik ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon naman, alam niya, pagbabalik siya, ay maiiwan ka. Di ba ganun? Oh. So sabi ng ating binasa, the Lord is not slack concerning His promise, yung kanyang pagbabalik. As some men count slackness, but is long-suffering. Talagang alam niya, pagbabalik siya, daming maiwan. So, He is, sabi, long-suffering to us word, not willing. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Everybody say, praise the Lord. So, blessing in disguise, pinahintulutan ng Panginoon itong pandemic na to para ang mga tao araw-araw magsisisi dahil hindi niya nakikita ang kanyang kalaban, hindi niya nakikita ang virus kung nasaan. Amen. Kahit
Patong-patong pa yung face mask mo, may face shield ka pa. Kung talagang ipahintulot ng Malapino na papasok si COVID, makakapasok talaga yan. Kasi lahat tayo ay humihinga pa. At ang virus ay natatangay ng hangin. No? Oo. Pag makapasok niyan, mag-mute, manganak ng mga virus yan. Dadami yan. Oo. At ang una niyang aatakihin, yung baga. Mahirapan ka huminga. Pag mahirapan ka ng huminga, hindi ka na makakalasa. Automatic yan eh. Pag hindi ka na mahirapan ka ng huminga, hindi ka na nakakaamoy, hindi ka na rin nakakalasa. Amen. Kasi ang pang-amoy, yun yung nagdadala ng nagta-transport ng message doon sa utak kung anong lasa. Amen. No? Hindi mo pa natikman ha, kasi ang panglasa dila naman talaga. Pero mayroong mga pagkakataon na sarap ng ulam, pero hindi mo pa natikman yun. Amen. Naamoy mo kasi. Everybody say, praise the Lord. Nakadaan ka sa isang fast food, nandun yung paborito mong fried chicken. Alam mo yung amoy. May Jollibee pala dito. Di ba ganon? Oh. Kasi naamoy mo yung Chicken Joy. Wala kang budget, mapadukot ka eh. Bumili ka nga ng isang slice. Kasi nalasahan mo. Yung amoy niya, talagang masarap na yung pakiramdam mo. Pero kung wala ka ng panglasa, kahit nandoon pa yan sa lamesa, kahit mainit pa yan, tapos ba't walang amoy? Tapos pagtikim mo, walang lasa. Tulak mo na. Ay ako. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. May mahal. Ha? So, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon, may mahal. Dahil, bagamat ang iba sa atin nakaranas po ng mga simptomas, hindi na po tayo natutubuhan. Amen. Ha? Talagang mahal na Panginoon ang nagpagaling sa atin. Pag ang mahal na Panginoon magpagaling sa iyo, hindi ka na niya pahirapan. Pag ang tao magpagaling sa iyo, kung ano yung kanyang maisip para makatulong, nahirapan ka ng huminga, ay talagang tutubuhan ka. Pero mahal na Panginoon, pag nakita kang nahirapan ka ng huminga, umiiyak ka, nagsisi, ay talagang tatanggalin niya yung virus. Isang ganun lang yan, pak, wala na. Wala na. Parang nagdadahilan lang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Natutuwa ko minamahal sa ating pong more than 1 month na napagpupuri sa madaling araw. Lumalabas po yung mga prayer request. Yung iba naman, ang nakalagay lang, watching. Mga 20 times yata na sinisin, watching. Kahit isa lang, watching. Kung gusto mong paulit-ulit, prayer request. Kuya, ganito. Basta magsulat ka lang ng prayer request doon. Kung hindi ko man mabasa yon, nabasa ng iba, nabakapan ka ng prayer. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kasi hindi naman ako lang na magpe-pray dyan. Lahat na nakikiisa, nagko-contribute ng prayer. Naalala ko nga si Mahal Pastor, no, patuto. Pag mayroon siyang maramdaman, tawagin niya ang beloved children, yung mga anak niya, mga bata pa, nagpapalihan siya. Nawala yung naramdaman niya. Kasi pag prayer ng mga bata, effective yun eh. Amen. Nasubukan na ba niyo yun? Everybody say, praise the Lord. Pero kung, ayaw kong magpalihas niyan. Bakit? Mas nauna pa ko niyan. Baguhan lang yan. That's pride.
Kahit nauna ka, siya naman yung binigyan ng authority na maglihans. Submit yourself. Amen. Parang sundalo yan 20 years ka na sundalo. Corporal. Mayroong kagagraduate sa PMA. Siya ang platoon leader. Bagong graduate lang yan. Ako, 20 years Ba't ako susunod sa kanya? Hindi naman niya alam itong mga terrain dito sa bundok na to. Sige nga, galing sa PMA yan. Tingnan natin kung galing sa PMA yan. Sige nga. Punta nga siya dyan. Alam ba niya yung lugar na yan? Ako lang nakakalam. 20 years na ako dito. Kahit 20 years ka na, kailangan ka pa rin sumunod doon sa bagong graduate sa PMA dahil siya ang leader nyo. Amen. Total, ang leader ng pagdating naman doon, i-meeting niya, okay, ako ang bagong detachment commander dito or company commander. Kaka-graduate ko lang last year, gano'n. Ako si second lieutenant, ganyan. Sino ba dito ang matagal na? Sir, ilang years ka na? 20 years. Ikaw ang magman, ha? Ikaw ang, pag may operasyon tayo, ikaw ang leader. Ikaw ang mag-guide sa ating tropa. Di, pinagpala ka. Parang naging assistant na katanatuloy doon sa platoon leader. Ganun yun. Dahil siya ay nagpakumbaba, itinaas siya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, it is absolutely necessary to salvation, yung pagsisisi, minamahal. So, without repentance, baptism is not effective. Ayon. Bakit kaya ako nabautismuhan? Hindi naman ako instant gumaling. Baka hindi ka naman totoong nagsisisi. Baka naman yung purpose mo lang sa pagbautismo, parang gumaling ka lang. Ano ba yung pagsisisi? Pagbalik loob sa mahal na Panginoon. Pagsisihan mo yung mali mong pagkakilala sa Diyos. Mahal na Panginoon, akala ko rebolto ka kasi. Patawad, mahal na Panginoon. Akala ko tatlo ka. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Espiritu Santo. Nag-iisa ka lang pala. Mahal na Panginoon, patawad. Di ba? Patawad, mahal na Panginoon. Hindi ko nabalikan yun. Laki pa naman ng rebolto sa bahay. I-surrender ko na yun. Yung pagsisisi. Amen. Lahat ng mga mali natin ginagawa, tatalikuran na natin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Di ba? Yung mga grabe na talaga yung sakit. Nung after baptism, pag-uwi, yung maintenance mo na gamot, ayaw ko na, hindi ko na kailangan yan. Brother Augustine sa Tugigaraw, wala na kagalingin yung sakit niya. Tapos nag-maintain siya ng gamot. Niyaya siya ng dadalo. Asawa mo nang pinadalo niya. Tapos, nung sumama na siya, sabi niya, imposible naman yan. Imposible naman yan na mayroong nagpapagaling. Libre pa ang sasakyan. Kasi mayroong jeep doon na libre. Libreng kagalingan. Libre pa ang sasakyan. Imposible. Hindi pa nga imposible ang pagkasabi. Posible. Baliktad siya. Posible yung imposible. Posible. Gagaling, libre. Libre pang sasakyan. Posible. Posible talaga. Dumalo. Paano ko gagaling dito? Nagsayaw-sayaw. Akala niya pagdating doon, uupo siya, interviewin siya, temperaturan siya, suriin yung sakit niya. Pagdating doon, nagsayaw-sayaw. Paano ko gagaling dito? Napilitan, nandoon na
Hindi naman siya makabalik dahil yung sasakyan na sinakyan niya, umalis na, babalik lang pagkatapos ng gawain para ibalik din sila doon sa barangay nila. So nakinig ng patotoo, mayroong nagpatok kasintulad ng kanyang sakit. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung paano mo siya pinagaling, ako rin. Ako rin. O nipabutis mo siya. Pag uwi, nakaramdam siya ng kagalingan. O, ni-remind siya, yung maintenance mo na gamot, ayaw ko na uminom. O, anong gawin mo dyan? Ang dami-dami yan. Mayroon ka pang gamot sa Osaka. Alam niyo, Osaka? Tapon ko na yan. Sabi ng asawa niya, itapon? Wala nga tayong pambili, tapos itapon mo yan? Ipamigay na lang natin sa iba. Dahil hindi lang ikaw ay may sakit na ganyan. Mayroon kayo tayong kapitbahay na may sakit. Sabi niya, hindi. Itapon ko yan. Tapon niya. Bahala ka, sabi ng asawa niya. Ikaw naman ang nagmamay-ari ng katawan mo. Kung mamatay ka, bahala ka. Hindi po siya namatay. Instant siyang pinagaling ng mahal na Panginoon. Kasi iniisip niya sa tagal na panahon niya kainom-inom, wala naman siyang nakamta na kagalingan. Amen. So, yun po yung part ng pagsisisi yun. Kasi ang pagtitiwala mo ay nagtitiwala ka sa gamot, nagtitiwala ka sa tao, ngayon ay nagtitiwala ka na sa Diyos. Oh, doble pa nga yung sa kanya pagtiwala. Nag-umiinom pa siya ng gamot, mayroon pa siyang quack doctor. Pag sinabing quack doctor, ito yung mga albularyo na yun. Oh? So, pinagaling siya. Mula noon hanggang ngayon, hindi na po bumalik yung sakit niya. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak at mahal na Panginoon. Tapos nung nagkaroon ng bagyo, super typhoon, yung Lawin yata yun? Lawin? Super typhoon? Lawin? Pinuntahan nila. Mag-evacuate na kayo kasi yung bahay nila hindi concrete. Yung mga concrete nga ang bahay, naniguro, doon sila sa barangay hall. Konkreto talaga yon hanggang taas. Second floor, concrete talaga yon. Mag-evacuate na kayo dahil delikado, super typhoon. May mangga pa doon sa bahay nila. Sabi, mahal na Panginoon, bahala ka na sa amin. Patunayan mo, mahal na Panginoon, na buhay ka. Hindi sila nag-evacuate. Gabi yung pagtama ng bagyo. Kinabukasan. Nangatanggal yung mga atip ng mga kapitbahay niya. Yung mga concrete yun. Natumba yung mangga. Sa gilid lang ng bahay, hindi na tumama sa bahay nila. Pero ang kanilang bahay, intact pa rin. So, nandiyan yung proteksyon ng mahal na Panginoon. Pagtingin na doon sa barangay hall, yung 2 stories na barangay hall, concrete nga, pero lumipad naman yung atip. Wala din, basa din ng mga tao. Kailangan talaga minamahal. Nandiyan yung proteksyon ng mahal na Panginoon. Ganon din sa Iluro, Rizal, Cagayan. Nung pagtama ng super typhoon, kinabukasan, nagsurvey yung mga barangay official. Flat yung bahay ng kapatiran. Flat talaga. Hindi nag-evacuate yun. Flat. Sabi ng kapitan, mayroong patay. Mag-asawa, mga anak. So, madaling araw yun, sinorbe nila. Tapo! Sumagot yung kapatiran doon sa loob. Buhay. Paano na buhay flat yun? Yung pala, nung kasagsagan ng bagyo, sabi nung kanyang anak na maliit, Pa, dito tayo upo pa sa gilid ng mga palay. Instead na doon sa kwarto, doon tayo pa sa gilid ng mga palay, yung sako-sako mga palay. Doon tayo pa.
O di, sinunod nila yung bata. Bata lang nagsabi. Sinunod. Doon sila sa gilid ng palay. Bumagsak. O hindi sila nabagsakan, dahil siyempre may palay. Patong-patong na sakon, doon sa gilid. Pagbagsak, o yung bumagsak na bubong, doon lang sa palay. Nandoon sila nagtago sa gilid. O. Nandoon yung proteksyon ng Panginoon. Amen. So, ganun po minamahal, pag ang relasyon po natin sa Panginoon ay maayos, ang pangako ng Panginoon ay nandyan. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, hindi po siya nakakalimot sa kanyang pangako. Ha? Ang gusto lang ng Panginoon, walang maiwan. Amen. Ngayon, pag mayroon siyang makita na, naku, maiiwan to, kunin ko na lang. Advance. Oh. Sabi nga ni mga pastor, ang prayer ko, lalo na sa mga manggagawa, bago ka tuluyang mabackslide, dahil lumabas sa pagkamanggagawa, bago tuluyang mabackslide, ang prayer ko sa Panginoon para hindi sayang yung mga taon na naglilingkod, na tinalikuran ang pamilya, tinalikuran ng ambisyon, tinalikuran ng pag-aaral, kukunin ng Panginoon para langit. Oh. Ganon din sa mga kapatiran. Pero kung gusto talaga nating hahaba ang buhay natin, magpakainit tayo dahil hindi naman tayo kukunin ng Panginoon dahil alam naman niya pagbalik niya, kasama tayo sa rapture. Amen. So yung mga kinuha na ng Panginoon, pinapahinga lang yun. Everybody say, praise the Lord. Huwag po tayong ma-discourage. Bakit namatay yun? Bakit namatay? Bakit di gumaling? Napakalinaw po yung sinabi ng Revelation 14:13. Ha? Mapalad. Hindi naman sinabing malas. Basahin nga natin. 14:13 ng Revelation. Dito sa Apokalipsis, ang kabanatay 14, ang talata po ay 13, ganito po nasusulat. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila ay magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Kapahingahan pala eh. Pinapahinga. Amen. Kaysa buhay, pabalik-balik naman yung sakit dahil hindi maiiwanan yung kahinaan. No? Oo. Mayroon talaga mga Kristiyanong alam niyang mali, patago na gumagawa ng kasalanan. Oo. Isa doon, yung ating pong kapatiran doon sa Santa Maria. Nandun sa bahay nila yung gawain. Host. Sila host. Pero, alam ng mga loved ones niya na hindi niya maiwan-iwanan yung paninigarilyo. Paninigarilyo. Every time na may Holy Supper, ayaw niya mag-Holy Supper dahil alam niyang hindi siya karapat-dapat. No? Mayroong mga ganong kapatiran. Hindi tatanggap ng tinapay, hindi tatanggap ng saro, dahil alam niyang hindi siya karapat-dapat. Every time na may Holy Supper, ganon ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, instead na magsumikap siya at magsisi at para magkabilang na siya sa makipag-Holy Supper, mas pinili niyang alagaan ang kasalanan niya. Mas pinili niyang alagaan ang kahinaan niya. Inaalagaan. Ngayon, pag alagaan mo yan, tutubo at tutubo yan, lalaki at manganak pa yan. Everybody say, praise the Lord. Huwag mo talagang alagaan. Pagsisihan. Amen. O inaalagaan niya yon. Hindi ka nagsulisaper kanina, sabi niyang beloved wife niya. Alam mo naman kung anong dahilan. Bahala ka. Bahala ka. O. Hindi naman siya lantarang naninigarilyo. Patago. Sa likod ng bahay. Kasi hindi talaga niya maiwasan yon. Ay dumating na yung, kumbaga kung sa tali pa, dulo. No? Oh. Kung minsan halimbawa nakatali ka, hindi mo pa mahalata dahil hindi pa dulo eh. Pagdating ng dulo,
Oops, sabi ng Malapino, hanggang diyan ka lang. Ha? Pinalo siya. Nahirapan na siyang huminga. COVID na kaya to? Takbo sa doktor. Pagdating sa doktor, yung nurse takot pang lumapit. Tika muna. Bago sinuri. Sabi ng doktor, Nako, Brad, puno ng usok ang baga mo. Grabe mo, chain smoker. Di ba nakakaya yun? Kilala kang naglilingkod sa Diyos, tapos sinabihan ka ng doktor, puno ng usok ang baga mo. Grabe ka, chain smoker. Grabe ka manigarilyo. Sa x-ray, halos hindi na makita ang baga. Alam ng doktor, cause doon, sigarilyo. So nagulat kami, pumunta kami doon. Mga ilang gawain na kami di pumunta doon. Ang payat na niya. Kala namin nagka-COVID nga. Dali mata. Payat na. Bakit? Sakit, Brad. Ano sakit? Ayan kasi, Brad. Nanigarilyo pa kasi. Kailan nag-umpisa pa nigarilyo? Noon pa yan, Brad. Noong nabautismuhan, hindi talaga na maiwan-iwanan ng sigarilyo. Ibig sabihin, sa habang panahon, siya ay, sabi nga doon, no? Oh, yung kanina pala, long suffering. Ha? Pinagtitiisan ka ng Panginoon. Hindi ka muna papaluin, anak, masisi ka na. Oh, nagbago na lahat, nakarinig ka ng mga pagbabago, ikaw hindi pa. Ano kaya paluin na kaya kita o hindi pa? Ayun lang talaga kahinaan niya. Dumating na yung punto. Pinalo na siya. O, doon pa siya nagsabi, ayaw ko na. Ayaw ko na. Pero payat na niya. Lalim ng mata niya. Talagang ang layo ng pinag-iba. So, huwag mag-abuso. Amen. Everybody say, praise the Lord. God is love and God is a God of justice. Amen. Ha? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng hostisya. Pag ikaw ay nagkakasala, talagang parusahan ka. Kung sa batas nga na tao, ignorance of the law excuses no one. Okay. Mayroon kang pinatay, hinuli ka ngayon. Bakit mo ako hinuli, sir? May pinatay mo eh. Bakit? Ano bang kasalanan ko pag pumatay? Nandun sa batas. Ay, sir, sorry po, hindi ko alam. Wala po akong pinag-aralan, sir. Hindi ko po alam yung batas. Kahit hindi mo alam ang batas, kulong ka pa rin. Yan ang sinasabing, ignorance of the law excuses no one. Everybody say, praise the Lord. Ignorance of the Word of God excuses no one. Hindi ibig sabihin na, hindi ko alam yan, hindi ka naman ako nagbasa ng Bible eh. So hindi ako saklaw dyan sa Bible nyo. Hindi ako naniwala sa Bible nyo. So pag magkasala ako, ginagawa ko to, exempted ako, hindi ko pinasa yan. Hindi naman ganoon. Darating pa rin sa iyo ang galit ng Diyos. Nung pinuksa ang Sodoma at Gomora, pinuksa sila lahat. Everybody say, praise the Lord. Nung panahon ni Noah, pamilya lang ni Noah. Nalunod na lahat ng mga tao sa buong mundo. Oh. So, sa dalawang pangyayari na yan, hindi mo masabing God is love. Doon mo makita na God is a God of justice. Amen. Galit ang Diyos sa kasalanan ng tao. Everybody say, praise the Lord. Pwede naman siyang maggawa pa ng maraming tao.
Oh. Amen? Oh. Si Adan at saka si Eva, special niyang ginawa nung nagkasala, pinalayas sa paraiso ng Eden. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sinabi ng malapit noon, ikaw, Adan, dahil ginawa mo to, mabuhay ka sa pawis at dugo. Sa pawis at dugo. Maghirap ka para buhayin mong pamilya mo. Ikaw naman, Eva, mahirapan ka sa panganganak. Talaga naman. Pero nung unang panahon, hindi pa masyado, yung galit na malapit, hindi pa masyado naramdaman. Dahil, imaginin mo naman si Eva, siya ang nanay ng lahat ng mga tao nung panahon na yun. Ilan kayang inanak niya? Ang alam na natin si Cain at saka si Abel, pinatay pa ni Cain si Abel. Paano sila dumami? Ayun lang ang alam mo. Pero sa Genesis chapter 4 verse 4, mayroon pa siyang anak na pangalan Seth. At nanganak pa ng mga babae at mga lalaki. Amen. Yun, dumami. Oh. Genesis chapter 4 verse 4. Dito po sa Genesis 4, ang talata po ay 4. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ayun si Abel. 5:4 pala yung sinasabi ko. Sa 5, kabanatang 5, talata po ay 4. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Ayun. So mayroon pang anak Seth. At nanganak pa sila Adan sa si Eva ng mga lalaki at mga babae sa edad na 800 years old. Grabe naman yun. Ngayon, maka-smile ka na lang. Sana all. Sana all mga anak pa 800 years old. 40 years old nga, mahirapan. 800 pa kaya. Dahil noong unang panahon, tumutubo ang edad, hindi tumatanda ang tao. Amen. Ngayon, bata pa, matanda na. Everybody say, praise the Lord. Ang dahilan kung bakit naglalagay na ng... Kasi irisin yung kulubot, di ba? Ano ba itong mukha ko? 20 years old pa ako eh. Dami na akong kulubot. Naglalagay. Halos hindi umaalis sa salamin. Kakanta na tayo. Yung choreo natin, yung lyrics natin. Hayaan mo yung choreo na yan. Mayroon namang guide sa harapan eh. Lyrics. Madali lang magkopya. Ang bilis naman kung magkopya. Ito lang kulubot sa mukha ko. Tanggalin ko muna to. 30 minutes to 1 hour. Hindi pa umaalis sa salamin. Bata pa, bakit nagkulubot na? Dahil, paano hindi kulubot? Hindi natutulog. Hating gabi na, hawak-hawak pa rin ng cellphone. Inaabangan kung may mag-likes and dislikes. O may mga kausap. Di ba? Ay talaga naman, bata pa ng lalim na yung mata. habang hindi natutulog, katabi soft drinks. Buong araw soft drinks. Walang katubig-tubig. Wala, diabetes, abutin mo dyan. Karoon ng mga complication yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may na mahal. So, isa din yan sa babaguhin natin. Yung mga, kasi repentance, ang babaguhin, yung mga bagay na hindi
kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal. So, sabi po dito, Acts 2:38 and 3:19, without repentance, baptism is not effective, and without repentance, a person cannot receive the Holy Spirit. Yan po ang dahilan na hindi po niya naranasan yung pangako na Holy Spirit. Ate pong basahin. Dito sa mga gawa, kabanatang 2, ang talata po'y 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 3:19. Sa 3, talata po'y 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So doon pa matatanggap natin yung blessings from the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. So yun talaga, i-emphasize talaga yun, minamahal. I-emphasize talaga yun. Lalo na po yung mga naatasan ng magbautismo. Huwag po kayong magmamadali. Habang kayo nagpapaliwanag, kailangan siguraduhin na yung nakikinig magkaroon po ng conviction. Habang nagpe-preach ang mga alagad ng mahal na Panginoon, sabi ng mga tao, nasaktan sila sa kanilang puso. Anong gagawin namin? So normal po yon. Pag once na ikaw ay nakarinig ng buong katotohanan, ang katotohanan ay masakit, masaktan ka. Tapos ang kasunod niyan, anong gagawin ko? Oh. Sabi ni Apostol Pedro, repent. Hindi naman sinabing, anong gagawin ko, Brad? Pabautismo tayo. Nakalimutan mo na yung pagsisisi. Anong gagawin ko, Brad? Yung sakit ko. Magsisi po kayo. Sisi. At magpabautismo. Amen. Huwag mo idiretso sa bautismo. Pag nagtanong sila, magsisi po. At least, pag sinabi magsisi, makapag-isip na yung may sakit. Anong pagsisihan niya? Pwede pa siyang mag-confess. Mali ba yung magpa-albularyo? Ay, mali po yun. Di ba? Oh. Nagbaptize kami doon sa Abuyog, Leyte. Halos magkapatid, puro mga hikain. May mga hika. Yung pastoran ng UCCP, nagpa-baptize sa atin dahil doon sa kanyang mga apo, kahit anong pre-over niya, wala pa rin. So, nakarinig sa Jesus Miracle Crusade, so nakinig sa paliwanag sa bautismo, nagpabautismo yung pastora. Sa kanila yung chapel doon ng UCCP, talagang silang nagpatayo, nagpabautismo siya. Tapos, nabautismohan yung kanyang mga apo. Halos lahat puro may mga hika. Right after baptism, gumaling instant. Maliban sa isa. Nung nandun na sa pastoral house, sabi ko, Kuya, ipalihas daw si Brother Jojo. Bakit? Inatake sa hika. Tapos pagdating mga hating gabi na yon, alam mo yung hikain, di ba? Parang naglumalangoy. Tapos nagagano ng unan. Brother Jojo, di ba? Mga kapatid mo yan, mga kapatid mo. Hikain din yan ngayon. Kumusta? Pinagaling na po kami, Kuya. Bakit ikaw, Brother Jojo, hindi ka gumaling? Magsisi ka. Sisi na ko, Kuya. Ano bang kasalanan mo talaga? Hindi ko alam. Mahirap para makausapin, hikain. Baka mayroon kang habak. Alam mo yung habak, yung mga bala-bala ba na yung
lagay sa albularyo yung, anong tawag niya dito? Agimat? Ano ba yun? Ano? Yung mga nilalagay na may mga orasyon-orasyon ba para hindi magkasakit, gano'n. Kung minsan bala, pinipit-pit, tapos gano'n. Baka may habak ka. Habak yung habak kasi sa amin yun. Para hindi na matablan ng mga multo-multo dyan. Baka may habak ka. Sumagot, wala akong habak, hubak mayroon. Yung hubak, hika yun. Halos magkatunog, habak, hubak. Wala akong habak, mayroon akong hubak. Sabi ko malapay noon. Pagalingin mo, mga kapatid. Ay, ako pa naman maglihas, ayaw ko yung paulit-ulit. Yes, Jesus name. Pagkatapos, patulog ka na. Punta na ako sa kwarto. Lalong, Kuya, anong gawin natin? lalong naghirap. Nag-Bible cut ako. Malapit noon. Kasi nung panahon na yun, nasa fasting and prayer, nasa fasting ako noon eh. Malapit noon, ano kayang mensahe mo sa mga kapatid na yan? Bible cut ako. Nakapikit. Pag turo ko ng bersikulo, mayroon doon siyang tinatago. May tinatago. Binalikan ko. Ito ang bersikulo, oh. Mayroon kang tinatago. Wala doon siyang tinatago. Wala ka talagang agimat, yung inting-anting, yung habak. Wala. Paano yun sabi? Mayroong tinatago eh. Biglang dumukot. Akala ko barya kasi di ba sa pantalon mayroong lalagyan ng barya? Doon siya dumukot eh. Di ba sa pantalon mayroong lalagyan ng barya dito? Parang sikreto na lalagyan ng barya. Gumanon siya. Paglabas, ano yan? Kapsul! Kapsul. Ano kapsul? Ba't hati ito? Yung kapsul di ba pwedeng tanggalin yon? Hinati pala niya dahil mahal daw, yung kalahati ininom, yung kalahati iwan. Sabi ko, ibig sabihin, nung ikaw na ibautismuhan, umasa ka pin dyan, baka daw siya atakihin. Sabi ko, mga kapatid mo, gumaling, ikaw, patago-tago ka pa ng kapsul. Bigay mo sa akin yan. Mahal daw yun. Bigay mo sa akin. Ano gawin mo, kuya? Yun. Tinapo mo sa bintana. Gusto mong kunin, di baba ka doon. Hanapin mo sa baba. Last na lang to. Ilihans kita, pamaya, huwag na kayong kumatok sa kwarto. Nilihans ko. Sisi. Balik ko sa kwarto. Tulog na ako. Hanggang kinabukasan, wala na akong narinig, gumaling na siya. Tingnan mo. Gumaling na. Ayun pala, hindi pa niya pinagsisihan yung pagtitiwala niya sa gamot. Amen. Everybody say, praise the Lord. So repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, and the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. So kung ang buong mundo, o sabihin natin buong Pilipinas, ang mga tao magsisi, wala na ito si virus na to. Amen. Bakit si virus paikot-ikot lang sa kanila? Pati pa tayo madamay-damay pa. Di ba? Amen. Kasi siyempre, yung mga kapatiran natin, kung minsan naglalakad, kasalamuha, kung minsan punta ng SM, di ba? Mapigilan mo ba yan? Pupunta sa SM. Pasok kahit saan-saan. Pasok sa Jollibee, pasok sa McDonald's, kahit saan-saan. Tingin-tingin lang. No. Punta sa department store, halos nahalungkat na lahat. Tapos, labas, wala naman dala. Dala, virus. Hindi niya alam kung sino yung mga nakasalamuhan niya. No?
Oh. So kung lahat sana, kung lahat magsisi, talaga magkaroon tayo ng immunity galing sa Diyos. Yun ang sure na immunity. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, at repentance, sabi dito, minamahal, a person begins to let God work in his life. At repentance, a person begins to let God work in his life. Pagkatapos mo magsisi, sinuko mo ng buhay mo sa Malapinoon, doon na mag-uumpisa ang Malapinoon na gagawa ng pagbabago sa buhay mo. Gagaling ang sakit mo. Siya ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. He decides to turn away from sin and allows God to turn him. As part of the turn from sin, God enables him to break away from sinful habits and desires. So, hindi ka naalipin sa makasalanang naugalian na, no? Sinful habits. Halimbawa, pagmumura, huwag mo no. Kung minsan ng pagmumura, habit na yun na habit, no? Nauntog, nagmura. Pinagpala, nagmura pa rin. Masaya, nagmumura. Malungkot, nagmumura. Habit na kasi. Amen. So, palitan mo na ng praise the Lord. So, ibig sabihin ba, nauntog, praise the Lord pa rin? Yes. Kapatiran natin sa Leyte, nahulog yung kanyang anak. Nakalimutan niya na umalis siya doon sa kanyang bahay, bumaba sa hagdan, yung anak niya na bago pa lang marunong maglakad, sumunod pala sa kanya. Inandoon na siya sa baba. 10 steps. Anak! Wala na. Gaganoon na yung bata. Papunta sa hagdan. Ano gagawin mo? Nandoon ka na sa ground. Paghakbang ng bata, pak, hulog. Bawat step, hulog. Bawat hulog, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you imagine ang bata na yon? Bawat hulog sa bawat step, ang sagot ng nanay, praise the Lord. 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 Ang pinakahuling nahulugan, simento. Pak! Praise the Lord. Kinuha yung bata. Sabi ng kapitbahay, parang si Raulo, nahulog yung anak, praise the Lord. Tinignan. Walang pilay. Walang bali. Praise the Lord nga! Tingnan mo. Pinupuri mo Malapinon, hindi ka pa sigurado kung anong mangyari sa bata mo. Pero alam mo, na nandyan ang Diyos, nagbabantay sa Kanya. Amen. So, patutuo talaga siya. Para sigurado, punta sa doktor. Nahulog ba talaga ang anak mo? Ilang step, ganito. Wala naman, walang bali, walang bogbog, wala. O, pero nakita niya, pag. Oh. Kayang proteksyonan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. So, as part of the turn from sin, God enables him to break away from sinful habits and desires. As part of the turn to God, repentance prepares the way for him to have a personal relationship with God, qualifying him for baptism of water and Spirit. So, the work of forgiveness and remission comes through repentance and water baptism. Ayon. So, repentance deals with a person's sinful lifestyle and baptism deals with the record and consequences of sin. So, ang repentance deals with a person's sinful lifestyle.
talikuran mo na yung sinful lifestyle mo, and baptism deals with the record and consequences of sin. So yung record ng kasalanan mo mula ka nagkaisip hanggang ikaw ay nabautismuhan, at yung consequences, ano po yun? Yung mga parusa, bawat kasalanan, burahin yon through baptism. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mga Pilipino. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon.